Hello guys, magandang araw. This is Maine and welcome to my channel. So, ngayon ay hapon na. At nag-check lang ako ng mga plants. So, ngayon guys, nakakapag-dilig pa rin ako. Halos everyday pa rin kasi ano naman yung panahon, kahit umiinit. Pagdating naman ng hapon, medyo lumalamig. So, may hangin naman, kaya nakakapag-dilig ako. Unlike last year, tsaka 2024, parang yung sobrang alinsangan, April hanggang June yata yun, maalinsangan yung panahon. So, ngayon, nakakapagdilig pa ako kasi maayos pa yung panahon paghapon. So, by the next day, kapag sumikat yung araw, may sila, ang batawag doon, hindi sila namamayat. Kaya, sa ngayon, makikita niya parang green sila at saka mas matataba. Kasi hindi ko pa sila inahayaan matuyuan ng soil mix nila. So, ito yung mga bagong ripat ko noon. Siguro mga 1 month na ito or 2 months na sila dyan. Yan. Medyo nagkakalaman na rin. Ito si Hebraeon, parang slow growing succulent siya. Kasi parang ngayon, maliit pa rin siya hanggang ngayon. Wala masyadong growth. So, yun pala, nagre-ripat ako. Tapos, dito may mga naka-air dry ako. Yun yung last na order ko. Na halos puro mga variegated ngayon nakuha ko eh. Yan, dyan ko muna nilagay. Kasi dito sa area na to, morning sun. Siguro mga 3 hours, 4 hours yung araw dyan. So, dyan sila habang nagsasanay sila sa init bago ko sa isasabak sa full sun. Yan, si Fat Beauty, si Amazing Grace. Tapos ito si Tom Toms, binabasa ko na yan. Pag usually mga ganyan, mga maninipis, pagdating sa akin, pagkaripat, after 3 days, didilig na ako. Kasi mas mabilis sila mag-ugat. At saka mas mabilis silang pumayat kapag hindi agad sila nag-roots or parang mabilis silang mag-rot pagka yung yung nasabak sila sa init tapos hindi pa sila nagkaka-roots. So, yun lang naman yung na-experience ko. So, yun yung mga variegated ko dyan na Supreme, parang nasa sunburn siya. Kahit morning sun na lang. Tapos dito pala guys, meron akong yung propagation ko. Ewan ko kung nakwento ko ba yun. Kasi diba na putol yan. So, niripat ko dyan. Tapos yan, dinidiligan ko lang yan pagka every time na matutuyo yung soil mix niya, didiligan ko siya. Tapos nandiyan sa pwesto na hindi siya naiinitan. Last time nasa nasa morning sun siya. So parang napansin ko may mga nagda-dry. Yan. So naisip ko na lang siya totally lagay sa yun nga, diba naglagay ako ng net. So yun, so hindi na sila nagkakaroon ng direct sun. Kaya ngayon napansin ko nagkaroon ng usbong. Mas masiglan na tignan yung mga dahon niya. Hindi ko pa na-try i-propagate yung variegated nito si String of Hearts. Pero siguro madali lang din naman yun. Yan, tas medyo tumaba na siya dyan. So, susunod, sasanayin ko naman siya sa morning sun. Yan, wala pa akong mga lagayan nila dyan. Kaya, patong-patong sa'yo dyan sa baba. So, ito yung mga naka-air dry. Si Silver Bomb. First time ko magkaroon ng Silver Bomb. Tapos ito, hindi ko gusto yung pagkakaripat ko. Pagkaroon kung ayusin ko pa yan. Yan, si Beauty Lily. May siya guys. Nakuha ko siya, may insekto. May mga mealybugs, tsaka aphids. At ito, si Olivia. Yan si Olivia, basta pag summer ganyan yung sakit niya. Pero first time na nangyari to dito sa mother niya. Ngayon na nangyari sa mother niya na yung mismong na-rot. Napapasin ko na yan kasi mga ilang araw parang tumataba yung mga anak, siya lang hindi. Hindi nagkakalaman yung dahon. So sabi ko, baka may problema na naman. So yun nga. Kaya ikakat ko na lang yun siya. Tapos, ituso ko lang ulit siya. Ganun lang yan. Mabilis naman ito mabuhay.
Kaya lang sensitive siya kapag ganitong summer. Yan, haba na sana ng stem niya. Putulin ko na lang yan, tapos itutusok ko ulit dun. Para pantay-pantay sila. Kasi hirap din iripat yung ganitong kahaba. Para ma-reset na rin siya. Maano naman to mag-ugat. Masipag naman to mag-ugat. Si Olivia. Ayun kasi talagang tumupi na yung daon niya. So sabi ko talaga may problema to. Cute pa naman yan. So dyan ko muna siya ilagay. Air dry ko lang siya. Tapos kinabukasan, ko na yan. Ibalik ko na siya dun sa pot niya. Dito naman, yan si Black Swan. Halos everyday ko na to diligan, guys. Talagang payat siya. Pero ngayon, unti-unti nagkakaroon ng laman. Ayan kung makikita nyo, mahangin pa rin siya, guys. Umiinit siya pagka tanghali. Pero pagdating ng hapon, may kakahangin pa rin kami. Pero last year talaga, grabe. Mainit. Tapos itong si Icy Purple ba to? Yeah, masipag to mag-flower kahit last year. Lagi ko lang kinakat, kaya nag-decide na lang ako na kasi tubo siya ng tubo yung flowers niya. Pinabayaan ko na lang siya ngayon. So, tignan natin. Hindi naman siya sobrang namamayat. Okay pa rin naman siya. So, yung makikita nyo guys, lahat green. Wala silang stress colors kasi lagi ako nagdidilig. Tapos itong si Darlie Sunshine, kasi medyo matagal na yung stem nito. Ito niya, matanda na. Kaya yung isang stem niya parang nag-rot na. Kaya ito, nakapila rin to sa mga ikakat ko. Ang dami ko irerepat pa, hindi pa tapos. Pati yung hakuho, bala ko rin siyang ikat. Dito naman si cheesecake. Ito yung, di ba nalaglag to nun. So, yan. Mas malaki na rin yung mga niya. Yung mga rosette niya. Nakabawi-bawi na siya. Ang problema ko lang sa mga to, naluluma na yung pots nila. Kaya, hindi ko alam kung maire-repat ko siya or baka ikat ko na lang din yung mga stem. Same dito sa ibang Mendocino. Yan. Na kasi mga luma yung mga pots na yan. Kasi mga naunang batch pa yan sila. Dito sa spot na to, okay naman dyan. Hindi ko lang gusto yung pagkaka-arrange nila dyan. Naisip ko kung ano yung bagay ilagay dyan. So, yun lang. Ikot-ikot lang. Tapos dito yung yung polar bear. Yan. May millibugs yung niya, roots niya. Parang ang bilis maglagas ng dahon. Tapos nung chinek ko, kasi nga nilalanggam. Ayun, may mga insekto pala. Kaya ginawa ko na lang kasi sobrang nakadikit dun sa stem tsaka sa roots. Inano ko na lang. Kinat ko na lang. Tapos, antay ko na lang siya ulit mag-roots. Pero usually, mga ganyan succulents, hindi sila mag-roots unless itanim mo sila. Kaya baka ilagay ko na yung sa pots, tapos every ulit, diligan ko na lang. Yan, ganun na kasi yung style ko ngayon guys. Pagka matagal mag-roots, usually mga echeverias, tinatanim ko na sila, tapos babasa-basain ko na lang yung topsoil nila. Every time na matutuyo, babasain ko ulit. Basta yung panahon, maayos naman. Yun ang ginagawa ko. Tapos nag-work naman, nag-uugat naman siya. Itong si Superbomb pala, ito nag-bleach, parang nag-bleach siya. Tsaka nakatiglop. Kasi dito sobrang siya sa afternoon sun, afternoon sun nga. Direkta siya dyan. So, naiinitan siya. Pag Superbomb, hindi sila sa sobrang mainit. Ito, katulad doon na sa baba, ito, lang to, parang morning sun. So, yun. Ito naman si RZ, yan. Sa pwesto din niya, may direct sun dyan hanggang 1:30. So, may mga sign siya ng sunburn. So, yung Superbomb na yun, binabantayan ko ngayon sa dilig. Kasi nga para makabawi. Tapos ito naman si War Supreme. Yan, mabilis din to maglagas pag naiinitan siya.
kapag naka full sun siya. Kaya ano rin to, naka-maintain din ng dilig sa akin. Mas lumalabas yung variegation nila pagka na-direct sun. So, naisip ko yung mga variegated para mas sila naka full sun or kahit morning sun. Kasi dati inaano ko lang, nilalagay ko sa shaded na area. Tapos napapansin ko namamatay. Katulad nung nung apricot, variegated apricot. Kumonti na lang siya hanggang sa maliit na stem na lang yung natira. Tapos yun, naisip ko, iniwan ko na lang siya sa lugar na naaarawan siya. Tapos napansin ko, hindi naman siya nagra-rot. So yun, naisip ko, baka yun ang gusto nila. Yung mga variegated, yung medyo mas matagal sa araw. Tapos ito naman si Dark Blossom, natatakpan siya ni Hakuho. Ayun, ang laki na nila. Tapos pahaba pa sila. So gusto ko pag-iwahiwalayin yan siguro. Mga after ilang weeks pa siguro yun. Kasi maraming nakapila ako for repot. Ito naman si Lagostio tsaka si Fred Ives. Okay naman sila dyan. Yan si avocado cream. Yan, dati nahirapan ako kay avocado cream. 3 yan sila, isang one head lang sila. Ang natira 2 na lang. Ito naman si Ruby Donna na parang nag-stem rot yung baby niya. Malaki na rin yung baby niya, so baka ikat ko, di ko alam. Kasi gusto ko sana yung magkakasama lang sila. Yan, medyo diba yan, parang nagsistem rot siya, pero may mga ugat na tumutubo. Mas green na siya kasi lagi nga siya dinidiligan. Pero yung isang Ruby Donna ko sa isang pot, mapula pa siya. Kasi bagong tanim lang siya. Tapos ito rin si Claret, mga maputla sila guys. Kasi nga laging nakadilig. Pero kung pabayaan ko yan ng mga 3 days walang dilig, mamumula yan. Kaya lang nga kasi naluluto yung mga babies. Kaya naka-maintain sila ng water. Dati nung fast draining yung gamit ko na soil mix, hindi rin ako madalas magdilig. Kaya lang mas lumiliit sila pag summer. Tapos yun na, yung iba namamatay. Yung iba naman maliit na lang sila. Buhay sila pero maliit. Ngayon kasi gusto ko ma-maintain yung size nila. Yan. Ito si Dark Blossom, okay naman siya. Pagka nadiligan mo, inantay ko lang siya lumambot yung mga dahon bago ko didiligan. Yung mga babies niya, di ko alam kung paghihiwalayin ko to kasi parang nahirapan sila sa isang pot. Yung isa yan na medyo nag-stretch na, nag-i-late na. Pero maintain pa rin yung color niya. Diba? Ang ganda pa rin niya. Compare kay Black Crystal Rose, mas mabait ito si Dark Blossom. Hindi siya nagbigay ng problema sa akin. Naglagas na siya ng konti. Sayang lang kasi yung pinaka-center niya. May may mealybugs, tsaka aphids. Kaya, tinanggal ko yung pinaka-center kasi may mga flower din siya. May flower stalk din siya. Kaya siguro pinuntahan siya ng mga insekto. Tapos yan guys, nagdilig ako. Si Mendoza halos araw-araw yan sa akin. Nakadilig yan sa akin tuwing hapon. Same dito kay Burritos ba yan? Yan. Yan si Olivia, hindi ko masyado nidiligan. Tapos ito si Arun Pay. So, yan din, simula nung tinanim ko, every hapon din meron siyang konting dilig lang naman para mag-roots siya. So, ngayon may ugat na siya, tsaka nag-plump na rin yung mga dahon na, tsaka may color na rin siya. Ayan, yung Mendoza ko din, na medyo nag-a-adjust sila. Yan, everyday din niya or basta natutuyo na yung soil mix, dinidiligan ko na ulit sila. Kasi medyo mahilig to sa tubig si Mendoza. Tapos itong nasa dulo ko, yan, si Marpin, tsaka si Peach Candy. Medyo hindi maganda yung dumating sa akin kasi parang, mushy. Parang di masyado na air dry. Kaya nag-mushy yung mga dahon. Tapos konti na lang natira maliit na lang siya.
na natira. So, hindi mahirap pag yung seller wala silang greenhouse kasi nga mas yung plants mas exposed sa ulan tsaka sa init. So, syempre pagdating, malaki nga sila pero maglalaga sila. Ito naman si Blade Runner. Yan, malaki na rin siya. Mahilig din sa tubig, tapos hindi ko siya masyadong binibrad sa araw. Ganyan lang siya, parang nahahapyawan lang ng araw. Kaya yung mother niya, nilagay ko na rin sa medyo shaded. Yun, napansin ko mas sila, mabilis tumaba. Nagkakalaman yung dahon niya. Mas bumubukad-kad sila. So, yun lang naman. Tapos ito, agavoids to. Yan, naka-water din siya every time na matutuyo na yung soil mix, dinidiligan ko na agad sila. Tapos ito naman si raindrops. Every time na lumalambot na yung dahon, dinidiligan ko. So, depende kung sobrang mainit, guys, or maalinsangan pa, konting tubig lang nilalagay ko. Pero kung mahangin, minsan full water ka na, basta tuyo yung soil mix. Tapos ito pala si purple card. Medyo siya. Nag-sunburn siya, so baka ililipat ko to ng pwesto. Mahilig din sa water yan si purple card. Tapos ito, tapalpa ata ito, guys. Medyo talaga mabagal siya lumaki. So yan, diniligan ko siya kasi mabilis din siyang matuyo yung soil mix niya, tsaka mabilis din pumayat yung dahon. Yung iba rito, nadiligan ko na kahapon. So, pag plump pa yung dahon, hindi ko muna diniligan. Tapos ito naman si Akuho. Everyday yan. Kasi nga fast draining na yung soil nito kasi matagal na siyang matagal na siya nakapat dyan. 1 year na rin ata. So, parang wala na masyadong lupa. Kaya everyday yan ninidiligan ko. Same kay Claret. Basta matuyuan. Ito lagi to si Supreme War. Lagi yan naka-full water sa akin. Tapos itong Derlo dito, siya lang dinidiligan ko kasi yung dalawa, si Opalinan tsaka si Rubidona, hindi naman masyado mahilig sa tubig. Kaya, yan. Yung side lang ni Derlo yung dinidiligan ko. Ito si Fred Ives, plump pa siya, pero dinidiligan ko siya para kasi nagdalagas yung dahon niya kapag sobrang init. Kaya, minimaintain ko na rin ng dilig. Okay naman siya. Hindi na lang siya ganun ka-purple. Kasi nga, maraming tubig na na-absorb. Yan, si avocado cream. Hilig din sa tubig to. Siguro ngayon basta natutuyo na yung dahon o yung soil mix, nidiligan ko siya. Yan, pati ito si Akuho. Yan si Akuho, kabatch na yun, yung malalaki. Na siya yung naiwan kasi nilagay ko siya sa maliit na paso. Hindi siya, parang hindi siya lumaki. Kaya naisip ko baka, dahil nga sa masyado maliit yung pot niya. Itong mga to, nasa na to, medyo shaded na area. So, merong araw na lang sila mga 10 o'clock or 9 o'clock hanggang 1:30. Si Alba Beauty, okay naman. Yan, basta malambot na rin dahon na yun, niligan ko siya. Same sila Tinkerbell. Ang madalas ko talagang diligan si Purple Card, tsaka si Mendocay. Tapos ito ngayon, inaalagaan ko to, guys, kasi nag-bleach siya. Sana bumalik yung kulay niya. Yan si Monroe, walang arte yan. Simulang tinanim ko, hindi siya naglagas. Maganda yung pagkaka-air dry ni seller. Yan, ito si Black Swan. Si Black Swan, every time din na matuyuan na yung niya, soil mix niya. Diligan ko na yan. So ngayon, medyo nakakita na ako ng progress. Nagkakalaman na siya. Kaya lang hindi na yung kulay niya. Ito rin, everyday na yan, si Purple Haze, everyday nakadilig yan. At saka yan, si Blade Runner, everyday din niya may dilig. Kasi mga fast
draining yung soil mix nila. Dito sa taas, yan. Medyo nag-yellow to. Wala tong ID, guys. Ito naman si cobblestone. Yan, stable na to. And then dito si mini jelly beans, yan. Ito, dinidiligan ko na pero hindi masyado. Konti-konti na lang. Kasi nasa lilim naman tong tong pot na to. Agavoids yan. Tapos yan nga, si RZ medyo, na rin, namamayat na rin. Kaya dinidiligan ko. Pati ito si purple, si super bomb. Si purple delight, medyo maputla. Ito ring aking ivory tower, basta natutuyuan na siya. Hindi na nga lang siya nagre-red. Kasi medyo nasa lilim siya. So, itong mga to, si Miyol, hindi ko masyadong dinidiligan yan. Once a week lang yan. Kasi nga rin to, ayaw din masyado matubig. So yan, medyo green siya, pero pag nainitan pa yan siya, maumula na yan. So yun lang muna guys for today's vlog. Thank you for watching, kahit medyo laging busy, nakakapag-upload pa rin. Thank you guys. Hanggang sa susunod ulit na vlog, magdidilig pa ulit ako. Bye!